Nagising siya sa isang katawan na kinasusuklaman ng lahat. Bumubulong tungkol sa kanya ang mga alipin. Iniiwasan siya ng mga maharlika. Tinitingnan siya ng sarili niyang ama ng may maingat na kawalan. Lalaking tinanggalan na ng pag-asa ang isa sa kanyang mga anak. Naghihintay na lang sa formalidad ng kanyang pagbagsak. Si Uriah ang villainess. Iyan ang itinakda ng mundong ito. Ang nobelang sinaksak sa kanya ay may nakatakdang papel. Masamang kapatid sa ama, hadlang sa kapalaran ng bida, karakter na magbabalak, mabibigo at masisira para sumikat ang tunay na protagonist. Alam niya ito, nabasa niya na ang kwento. Alam niya kung paano nagtatapos para sa karakter na pinasok niya at nagpasya siya. May linaw na hindi galit, hindi panik, kundi malamig na kalkulasyon na hindi katanggap-tanggap ang katapusang ito, hindi dahil gusto niyang mahalin, hindi dahil naghahanap ng redemption, kundi dahil binigyan siya ng mundong may mga panuntunang nakikita niya at balak niyang sirain bawat isa. Ito ang The Villainess Hides Her Wealth at ang kayamanan ang pinaka-hindi kawili-wiling bagay na itinatago niya. Welcome back sa Manhwa Recap Vault. Daan-daan na ang villainess transmigration subgenre at karamihan ay sumusunod sa predictable na arc. Gisingin bilang villain, iwasan ang death flag, akitin ang male lead, mabuhay ng masaya. Naiintindihan ng The Villainess Hides Her Wealth ang formula na iyan at gumagawa ng mas kawili-wili. Tinatanong nito ang madalas walang nagtatanong, paano kung ayaw maligtas ng villainess? Paano kung gusto niyang yumaman? Mas mayaman pa sa korona at paano kung itinayo niya ang imperyong iyon habang akala ng lahat ay wala siya. Para maintindihan ang nagawa ni Uriah, kailangan mong maintindihan ang kulungang sinimulan niya. Ang mundo ng manhwa na ito ay pinapatakbo ng mahigpit na aristokratikong hierarchy. Ang dugo ang nagpapasya ng katayuan. Ang katayuan ang nagpapasya ng oportunidad. At ang oportunidad ang nagpapasya ng kaligtasan. Nasa taas ang imperial na pamilya, ang Crown Prince Enoch at ang mga noble house na umiikot sa kanyang autoridad. Sa ibaba nila, ang merchant class, ang gentry, ang mga pamilyang may yamang luma na. At nariyan ang pamilya ni Uriah, teknikal na maharlika, praktikal na walang halaga. Ang ama niya ay minor lord na ang pangunahing kontribusyon ay ang pag-iwas sa daan ng lahat. May dalawa siyang anak na babae, si Uriah ang panganay sa unang asawa at si Lilica ang bunso sa pangalawang asawa. Si Lilica ang bida, ang White Lotus, ang babaeng sinulat ang orihinal na nobela. Sa source material, si Lilica ay tunay na kabaitan, magagandang mata, malumanay na boses, ang klaseng kabutihang gustong protektahan ng lahat. Naaakit ang mga tao sa kanya hindi sa manipulasyon, kundi sa tunay na init na itinuturing ng kwento bilang dalisay. Ang Crown Prince, ang mga kabalyero, ang mga maharlika, isa-isa silang nahuhulog sa orbita ni Lilica at isa-isa silang lumalaban sa taong humaharang sa kaligayahan ni Lilica. Ang taong yon ay si Uriah. Sa orihinal, si Uriah ay nilamon ng inggit. Nagbalak laban sa kapatid, sinabutahe ang relasyon ni Lilica. Sumabog ang kalupitan ng taong nararamdamang pinipili ng mundo ang iba at natalo siya. Tuluyan, hayagan. Nagtapos ang nobela na sira si Uriah, walang titulo, walang pamilya, isang babala sa lumalaban sa piniling protagonist. Ito ang kwentong sinaksak sa kinaroroonan ni Uriah. Alam niya ang script, alam niya ang ending at wala siyang balak sumunod. Pero narito ang detalyeng nag-iiba sa manhwa na ito sa iba. Hindi tinatanggihan ni Uriah ang kwento dahil takot siya. Tinatanggihan niya dahil nakikita niya ang arkitektura ng bitag. Bumagsak ang orihinal na Uriah hindi dahil masama siya, kundi dahil naglalaro ng laro na ginawang para matalo siya. Ang social hierarchy, ang family dynamics, ang gravitational pull ng katayuan ni Lilica, lahat iyon ay inenghinyero para lumabas ang isang resulta. Ang insight ni Uriah ay hindi foreknowledge, perspektiba. Nakikita niya ang system mula sa labas at mula sa labas mukhang exploitable ito. Ang unang desisyon ni Uriah ang nag-define sa buong kwento. Hindi niya kinakalaban si Lilica. Hindi siya nakikipagkumpetensya sa atensyon ng Crown Prince. Hindi niya sinusubukang baguhin ang social narrative. Lumabas siya ng tuluyan. Pinapatakbo ng noble world
ang reputasyon, anyo at maingat na pamamahala ng pampublikong pananaw. Naiintindihan ni Yuria na rigged ang arenang ito laban sa kanya. Palaging mananalo si Lilica sa popularity contest dahil siya ang protagonist at ginawang mahalin ang protagonist. Talo na ang makipagkumpetensya doon. Kaya nagtayo si Yuria ng ibang arena. Commerce, hindi ito kwento ng villainess na napatuluyan sa yaman dahil sa swerte. Itinatayo ni Yuria ang imperyo niya ng may matematikal na presisyon ng taong nag-aral ng economics sa mundong hindi pa naimbento ang konsepto. Maliliit ang simula, halos hindi makita. Maliliit na investment, tahimik na partnership sa mga skilled merchant. Tinutukoy niya ang mga gap sa market na walang nag-iisip i-exploit dahil hindi itinuturing ng aristokrasya na respetadong trabaho ang kalakal. Ang paghamak na iyon ang pinakamalaking asset niya. Hindi binabantayan ng mga maharlika ang merchant class. Sinusubaybayan nila ang isa't isa, kasal, alyansa, political maneuver, ang walang katapusang chess game. Mas mababa sa atensyon nila ang commerce. At sa ilalim ng atensyon nila gustong gumalaw ni Yuria. Nagtatayo siya ng negosyo sa pamamagitan ng proxy, gumagawa ng investment structure na nagtatago sa pagkakasangkot niya, bumubuo ng trade route, tumutukoy sa undervalued commodities at nagtatayo ng relasyon sa merchant guilds, ang tunay na power structure na palaging minamaliit ng maharlika. Bawat gintong perang kinikita niya, invisible, bawat enterprise, untraceable. Nakikita ng aristokrasya ang tahimik na maharlika na huminto sa pakikipagkumpetensya. Iniintindi nila ito bilang pagkatalo, resignasyon, ang villainess na tinatanggap na wala siyang halaga. Hindi sila pwedeng maging mas mali. Sa loob ng isang taon, mas malaki ang kita ng nakatagong negosyo ni Yuria kaysa sa karamihan ng noble house. Sa loob ng 2 taon, naiimpluwensyahan na niya ang presyo ng commodity sa buong kaharian nang walang nakakaalam na nakakabit ang pangalan niya. Sa oras na maabot ng kwento ang critical inflection point, si Yuria, ayon sa anumang financial measure, ay isa sa pinakamayamang individual sa imperyo at walang nakakaalam. Hindi ang mga maharlika, hindi si Lilica, hindi ang ama niya, hindi ang crown prince. Ang satisfaction ng pagtatagong, ito ang emotional engine ng buong manhwa. Bawat eksena kung saan may dumidismiss kay Yuria, may minamaliit o naaawa sa kanya ay may dobling kahulugan na ikaw at si Yuria lang ang nakakaalam. Pinapanood mo ang isang nobleman na nang-aapi sa kanya at alam mong mabibili niya ang estate, titulo at utang ng pamilya nito gamit ang kita sa isang kwarto ng isang negosyong pinapatakbo niya sa pamamagitan ng proxy. Ang power fantasy dito ay hindi lakas, hindi mahika, kahusayan, invisible, compounding, mapagpasensyang kahusayan na lumalago sa dilim habang lumilingon ang lahat sa kabila. Ngayon, sinasabi ng thumbnail na rejects the prince, hayaan mong maging tumpak ako, dahil mas kawili-wili ang totoong kwento. Hindi antagonist si Crown Prince Enoch. Siya ang male lead at isa sa iilang nakakakita kay Yuria ng malinaw. Hindi ang pampublikong Yuria, hindi ang villainous persona, kundi ang tunay na babae sa ilalim ng estratehiya. Matalino, mapanuri at kritikal, hindi nabubulagan si Enoch ng protagonist gravity ni Lilica. May napapansin siya. Napapansin niyang masyadong malinis ang pag-withdraw ni Yuria para maging simpleng pagkatalo. Napapansin niya ang economic ripples na walang obvious source. Napapansin niya ang pattern kung saan dapat ay nandoon ang pangalan ni Yuria. Ang tinatanggihan ni Yuria ay hindi si Enoch. Ito ay ang pamilya niya, ang system, ang buong framework na nagsasabing ang halaga ng babae ay batay sa lalim niya sa makapangyarihang lalaki, social standing, pag-apruba ng ama, kahandaan ng kapatid na ibahagi ang spotlight. Ang family dynamic ang pinakamalalim na hiwa ng manhwa. Hindi halimaw ang ama ni Yuria. Mas malala, mahinang lalaki na pinipili ang pinakamadaling daan. Hindi niya kinasusuklaman si Yuria. Mas madali lang para sa kanyang mag-invest kay Lilica na ginagantimpalaan ang atensyon niya ng init at social capital kaysa kay Yuria na mas mahirap, mas guarded,
mas resistant sa pagiging mapagpasalamat na anak. Mas komplikado si Lilika kaysa sa archetype. Hindi siya lihim na masama, hindi siya nagbabalak sa likod ng matamis na fasad. Tunay siyang mabait, pero ang kabaitan niya ay gumagana sa loob ng framework na destruktibo kay Yuria. Pag inaakit ni Lilika ang mga tao, hindi niya intensyong kunin sila kay Yuria, pero kinukuha niya. Pag tumatanggap si Lilika ng atensyon ng ama nila, hindi niya intensyong gutumin si Yuria, pero pareho ang resulta. Si Lilika ay protagonist na ang pag-iral lang ay binabaluktot ang buhay ng nakapaligid at hindi niya kayang makita ang pinsala. Nakikita ni Yuria ang lahat ng ito ng malinaw. Naiintindihan niyang hindi siya kailanman pipiliin ng pamilya. Hindi dahil malupit sila, kundi dahil ang struktura ng mundo nila ay ginagawang rational desisyon ang pagpili kay Lilika. Si Lilika ang protagonist. Dumadaloy sa kanya ang resources. Umiikot sa kanya ang opportunities. Walang kwenta ang lumaban sa gravity na iyon. Kaya huminto sa paglaban si Yuria. Nagtatayo siya ng sariling gravity at pagdating ng sandali, ang hindi maiiwasang sandali kung kailan babagsak ang pananalapi ng pamilya, kung kailan haharapin ng noble house ang pagkawasak, kung kailan magiging kulang ang maingat na neutralidad ng ama niya, si Yuria ang may resources para iligtas sila. Hindi dahil gusto niya ng pasasalamat, hindi dahil gusto niya ng pagkakasundo, dahil gusto niyang malaman nila. Gusto niyang maintindihan nila sa isang sandali ng linaw kung gaano sila kamali tungkol sa kung aling anak ang dapat na pinagmamasdan. Ang structural genius ng The Villainess Hides Her Wealth ay nasa pacing ng pagbubunyag. Alam ng mambabasa mula sa unang kabanata na nagtatayo si Yuria ng imperyo. Hindi magtatagumpay ba siya ang tensyon, magtatagumpay siya at tapat ang manhwa doon. Ang tensyon ay kailan nila malalaman at ano ang itsura nito. At naiintindihan ni Jin Seha, ang author, na kailangang makamit ang pagbubunyag sa pamamagitan ng akumulasyon ng bawat pag-aalipusta, bawat dismissal, bawat sandaling may dumadaan kay Yuria na parang muebles. Hindi mo maaapresya ang bigat ng reveal nang hindi ramdam ang bigat ng pagiging invisible bago iyon. Pampubliko na ang economic rankings. Sa mundo ng manhwa na ito, regular na inilalabas ng imperyo ang ranking ng pinakamayamang mamamayan, usapin ng pagbubuwis, regulasyon at pampulitikang pangangasiwa. Pinangungunahan ng old money, merchant dynasties, noble house na ilang henerasyong nag-iipon at lumitaw ang pangalan ni Yuria. Hindi malapit sa tuktok. Sa tuktok, ang shockwave ay pampulitika, panlipunan at personal. Pampulitika dahil kayamanang ganito kalaki ay impluensyang hindi pwedeng baliwalain ng korona. Panlipunan dahil ang anak na ibinasura ng lahat bilang bigong villainess ay pinakamalakas na pinansyal na individual sa imperyo. At personal, labis na personal dahil bawat taong minaliit siya ay kailangang sumalubong sa Yuria na ibinasura nila at sa Yuria na nagtatayo ng imperyo sa ilalim ng paa nila habang hindi nakatingin. Ang mga eksenang sumusunod ay ang manhwa sa pinakamahusay. Ang mga maharlikang tumanggi sa imbitasyon niya ay humihiling na ngayon ng audience. Ang mga merchant na nakipag-deal sa proxy niya ay nadiskubreng nagtatrabaho sila para sa kanya. Ang ama niya, ang mahinang lalaking iyon, ay kailangang umupo sa harap ng anak na iniwan niya sa damdamin at kilalanin na nalampasan na nito ang lahat ng itinayo ng pamilya nila sa mga henerasyon. Pero hindi ipinapakita ng manhwa ito bilang paghihigante. Mahalaga ito, hindi nagmamayabang si Yuria, hindi nang hihiya, hindi niya ginagamit ang yaman bilang sandata. Umiiral na lang siya, ngayon ay nakikita at hinahayaan ang katotohanang gawin ang ginagawa ng galit. Lumalalim ang relasyon kay Enoch sa phase na ito. Dahil si Enoch na naghinala, na napansin, na nagbabantay ng walang ibang nagbabantay ay hindi nagulat, humanga. Oo, pero hindi nagulat at si Yuria na nagtago sa buong kwento ay nakatuklas ng hindi inaasahan sa hindi nagulat na tingin ng Crown Prince.
ang pagkilala ng taong nakakita sa kanya bago kumpirmahin ng kayamanan ang alam na niya. Hindi rescue narrative ang relasyon nila. Hindi sinasagip ni Enoch si Uriah. Hindi kailangang masagip si Uriah. Ang itinatayo nila ay partnership. Dalawang estratehikong matalinong tao na nakakakita sa isa't isa ng kapantay. Ang romansa, pag umunlad, ay nakabatay sa magkapantay na respeto. Pinahahalagahan ni Enoch ang isip ni Uriah. Pinahahalagahan ni Uriah ang pangunawa ni Enoch. Walang nagpapaliit para makaagapay sa isa. May problema ang villainess transmigration genre. Karamihan ay ibinabalik ang female protagonist sa romantic resolution. Iniiwasan ng villainess ang death flag, inaakit ang male lead at nakakamit ang kaligayahan sa pamamagitan ng partnership. Sa makapangyarihang lalaki, nakakaaliw ang paglalakbay. Conventional ang destinasyon. Iba ang ginagawa ng The Villainess Hides Her Wealth. Ang arc ni Uriah ay hindi tungkol sa paghahanap ng tamang lalaki. Tungkol ito sa pagtatayo ng bagay na ganap, hindi mababawing kanya. Hindi paraan patungo sa wakas ang yamang naipon niya. Hindi pera na ginagastos para bumili ng kaligtasan o social standing. Ito mismo ang bagay, patunay ng kahusayan, ng estratehikong talino, ng isipang tumukoy sa panuntunan ng rigged game at nag-imbento ng ibang laro kung saan siya ang sumusulat ng panuntunan. Umiiral ang romansa kay Enoch at maganda ang pagkakasulat at nagdadagdag ito ng tunay na lalim sa damdamin. Pero alisin ng tuluyan at kumpleto pa rin ang arc ni Uriah. Siya pa rin ang pinakamakapangyarihang economic force. Tinanggal pa rin niya ang family dynamics na ginawang panatilihin siyang nasasakop. Pinatunayan pa rin niya sa pamamagitan ng tahimik na pagsisikap na ang karakter na tinawag na walang halaga ang pinakamahalaga. Nakakamit ng pagsulat ni Jin Se-ha ang isang bihira, hindi ginagawang malambot ang female protagonist, hindi ginagawang mas mabait na bersyon ng kahusayan para maging katanggap-tanggap ang kapangyarihan. Malamig si Uriah, estratehiko, mapagpasensya hanggang sa nakakatakot. Pinapanood niyang bumagok sa kanya ang mga tao na may kalmadong dokumentasyon ng taong nagtatalo pa ng ebidensya para sa kasong ipoprosecute niya sa sarili niyang tuntunin. Tumatakbo ang manhwa ng 179 chapters sa nobela at kumpleto na. Available ang manhwa adaptation sa pamamagitan ng fan translation sa King of Shoujo at Arena Scans. Nakakatalog ang nobela sa novel updates. Kung naghahanap ka ng female-led manhwa na tinatrato ang protagonist nito sa parehong intensity, parehong strategic depth, parehong respeto sa kahusayan na inilalaan ng genre sa male power fantasy. Isa ito sa pinakamagaling. Hindi humihingi ng pahintulot si Uriah. Hindi siya naghihintay ng pagsagip. Nagtatayo siya ng imperyo sa dilim. At pagdating ng liwanag, kailangang i-adjust ng iba ang mata nila. Kung nagustuhan mo ito, sabihin mo sa comments. Sinasaklaw ng Manhwa Recap Vault ang pinaka-compelling na kwento sa genre kada linggo. Subscribe kung gusto mong nandito sa susunod. Salamat sa panunood. Magkita-kita ulit sa susunod na episode.